Yan, nakalive na ako. Wala pang strapping di tayo sa channel. Alin yun? Wala mo ito. Napasama ko mga tao, hindi kakasaan. Hindi kakasaan pa. Diba? Hindi na lang ako kasi wala akong strap. Okay lang yun. Ito kasi. Parang bakas. Hello, check my work. Hello, check my. Okay, so good morning everyone. Welcome sa ating Christmas Day worship. And sa mga kasama natin online, hindi na wala nakikita pero narinig nyo ako. Please leave a comment sa ating comment section so I could recognize you later on. We will begin by singing our opening song. Ang opening song ay okay, we will sing number 63. Okay, we'll sing number 63. Heart there. Angels we have heard on night. 1, 2, 3, 4. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Stanza 1. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the place, and the mountains in light, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds by this jubilee, why your joyous strains prolong? What the sun
Deo, Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see He whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ay natin kumayo. Pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat na puso at tupahin ang ating kasalanan sa Diyos, na ating Ama, at pumanig sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, upang tayo ay pagloloban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Na siyang lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalansang sa Panginoon. At iyong pinatawad ang aking mga kasalanan. Sabay-sabay po natin bikisin ang ating kasalanan. Sa Diyos, Pilihan sa lahat. Ako na isang kaawa-awa at abang makasalanan ay nagpapayo sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. Nasa pamagitan ng mga ito, ikaw ay nagpasahan ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako'y dapat nasa kapalusahan mo sa panahon ito at sa kapalusahang walang hanggan. Ngunit kung puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito, at dumadalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo, at alang-alang sa banal, walang dumis, mapakait na pagtitiis at kamatayan ng iyong ibig na anak ng sa Yesu Cristo ay maging mahabagin at magbiyaya ka nawa sa akin kaysa ang mga kasalanan at sa tulong ng Espiritu Santo ay palawakin ang aking kalaman at maging masunuri sa iyong salita hanggang sa wakas at sa iyong mahabagin biyaya ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pagkagitan ng Yesu Cristo na aking Panginoon. Amen. ang Diyos, ng ating Ama sa langit, ay tunay ngang mahabagin sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus upang maging handog sa ipagmatawad ng ating mga kasalanan. Kaya't bilang tinawag ni Lingkod ni Kristo at sa pamamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawad ko sa inyo ang lahat ng inyong mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po yung manatiling nakatayo. Nang ang lahat ay tahimik at hating gabi, ang makapangyarihan mong salita ang Panginoon ay nanaog mula sa mahalin ng trono. Bakit ang babalak ang iwagsik ang mga bansa? Sa buwatan nila ito'y, anong kanilang papala? Mga hari ng buhay, nagkasundo at nagsama-sama lumalaban. Hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Si Yahweh na nakaupo sa langit, natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay wala ng mga katuran. Sa tindi ng kanyang galit, sila ay kanyang ginalaan. Sa tindi ng puot, sila ay kanyang sinabihan. Doon sa Zion, sa bundok ng banal, ang haring pinili ko'y aking pinalagay. Sabay-sabay po natin katayin ang luwalhati sa Ama. Ngayon magpakailanman,
papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Pinuluwalhati ka namin, inasasalamatan ka namin dahil sa iyong kaluwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos namang makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, buntong na anak, Yesu Cristo. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, na nag-alis ng kasalanan sa libutan, mawag ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang dalangin. Ikaw na nakalugmok sa kanan ng Diyos Ama, mawag ka sa amin. Iyang ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Kristo, at ang Espiritu Santo, ang pinakadakila sa kalagyan ng Diyos Ama. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. Kanyang Espiritu. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, pinag-iingin mo sa banal na gabi ito ang liwanag ng tunay na ilaw. Pagkaloob mo na yamang nakilala namin sa mundo ito ang liwaga ng tunay na ilaw. Na siya ay makita rin namin na mukhaan sa kanyang kalutian sa buhay na darating sa pamamagitan ng iyong kong na anak, si Jesucristo na aming Panginoon, na nakubuhay, naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at sa walang hanggan. Amen. Tayo po lahat, pumunsin po, at ating pakinggan, kung basa ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa linggong ito ay ang aklat ng Isaiah, chapter 52, verse 10. At ganito ang sinasabi: O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan. At nagdadala ng magandang balita. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Zion, ang Diyos mo ay naghahay. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahil sa galak, sama-sama silang aawi. Makikita nila si Yahweh na babalik sa Zion. Magsiawit kayo, mga buhong pader nitong Jerusalem, sapagkat inaliw ng Diyos ang inirang niyang bayan. Niligtas na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Makikita ng mga nilalang ang kamay ni Yahweh na tanda ng kalakasan. Ito ang salita ng Panginoon. Ang ikalawang pagbasa naman ay ang sulat ng mga Hebreo, chapter 1, verse 1. At ganito ang sinasabi: Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ng sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanyang anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bayan. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sinupog sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang doon sa langit. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel.
tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos, ay higit na dakila. Sapagkat kailanman, hindi sinabi ng Diyos na sino mang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang pangalan na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ito ang salita ng Panginoon. Kayo tumayo para sa pagbasa ng mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay Juan, chapter 1, verse 1. Ang salita ng buhay. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at upang lahat ay sumasampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging taong salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ito ang mabuting balita. Kaya nang sumayo, O Kristo. Manatili po tayo ng katayo at sabay-sabay bibigkasin ang pagpapayag ng pananampalataya ang Credo ni Sel. Sabay na sabay-sabay po tayo. Masampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, at ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama at sa lahat ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos, pinanganak at hindi nilikha, ay isang sangkap ng Ama, na sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit, at nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Virgen Maria, at naging tao, nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at lumibing. Nalikatong araw na buhay ng isang ayon sa kasulatan, umakyat sa langit, at nakatulog sa kanan ng Ama, at siya ay babalik ng muli ng kaharian upang pumanan ng buhay ng mga patay. At ang kaharian niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagligid ng buhay, na nagmumula sa Ama sa Anak, at sinasamba at niluwalhati kasama ng mga anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyano at Apostolik ang Iglesia. Naniniwala ako sa isang kinat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at umaasa ako sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng panahon darating. Amen. Okay, ano po? We will sing in next hymn, number 5.
King number 5, O come all in faith. Okay, good morning everyone. Morning! Magandang umaga. Merry Christmas. Merry Christmas! Maligayang Pasko sa inyo lahat. At sumayin naman lahat ng masaganang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Kung gagawa nyo ng kwento yung celebration ng Christmas kagabi, ano ang kwento ninyo? Paano tatakbo yung kwento? Masaya? Merong masaya? Merong hindi masyadong masaya? Diba? Merong maraming pagkain?
Pero kila Andrew. Merong simple lang naman. Merong konti lang para sa amin. Sinapagsahan ng mga orderan. Meron na bang marami din natanggap ng mga gifts kagabi? Yung mga namimigay dyan ng mga cash. At yung iba ay pagtahimik lang na pagsalupo at pagdiriwang sa pangangaka ng ating Panginoong Jesus. Pero alam nyo, regardless kung ano yung kwento ng ating mga Christmas celebration kagabi, merong isang hindi nagbabagong kwento tungkol sa Pasko. Well, actually, itong hindi nagbabagong kwentong ito ay merong dalawang mukha. Merong dalawang mukha ang hindi nagbabagong kwento ng Pasko. Ang unang mukha ng Pasko ay yung alam na natin lahat. Ano yun? Na nung gabi, na payapa at tahimik, walang masilungan, walang matuluyan, si Jose at si Maria, sinumpong ng panganganak si Maria, at sila ay nauwing tumuloy sa isang sabsaban, at doon ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. At merong mga shepherds sa parang, at lumitaw ang anghel ng Panginoon, at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, sapagkat isinila ngayon sa bahay ng David, ay hindi pala, huwag kayong matakot, ako'y may dalang balita, magdudulot sa inyo ng malaking kagalakan. Sapagkat isinila ngayon sa bahay ng David, ang iyong tagapagligtas, ang Kristo ang Panginoon. Yan yung isang mukha ng Pasko na we are very familiar with. In fact, pag tinanong ko kayo, ano ba ang kwento ng Pasko? I'm sure yun ang babanggitin ninyo. Diba? Pero, meron pa isang mukha ang Pasko na alam natin, pero hindi natin masyadong ikinukonekta sa Pasko. No? Itong ikalawang mukhang Pasko na ito, itong ikalawang mukha ng Pasko na ito, ang dahilan kung bakit hindi talaga mahalaga, sabi ko kagabi, di ba, tatalakay ito ng bahagya, kung bakit hindi talaga mahalaga kung alam natin o hindi kung kailan eksaktong pinanganak si Jesus. The date does not really matter. Alam niyo kung bakit? Bakit? Dahil yung sinabi sa Ebanghelyo kanina, yun ang sagot. Ano ang sabi sa Ebanghelyo yung binasa kanina? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sanlibutan. May diliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapigil man ng kadiliman. And then, sa verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya nakilala ang sanlibutan ito na nalikha sa pamamagitan niya. Excuse me. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sila ay mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, o sa kagustuhan, o sa kagawa ng tao, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. And in verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalulatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kanandahang loob at ng katotohanan. What is the point that we are trying to make? Yung date doesn't matter dahil yung existence ng ating Panginoong Jesus ay hindi nagsimula noong unang araw ng Pasko. Whether yan ay December 25 o anumang petsa nung siya ay pinanganak sa laman. It doesn't matter. Kasi ang existence ng ating Panginoong Jesus ay nagsimula pa sa walang hanggan. Katulad ng sinabi doon sa Juan chapter 1, na sinabi doon na kailan naroon ng salita. Nang pasimula pa. Ibig sabihin, wala naman talaga siyang simula.
At wala naman talaga siyang wakas. Kaya hindi mahalaga kung kailan siya isinilang sa mundo ito, kasi naroon na siya bago pa man ang simula ng panahon. So, date doesn't really matter. Ang plano, ang pagkilos ng Diyos para sa kaligtasan nating mga tao ay hindi nagsimula noong araw na ipinahayag ni Anghel Gabriel ang pagsilang kay Jesus, kay Birhen Maria. Ang plano ng kaligtasan ay hindi nagsimula nung isilang ang Panginoon noong unang araw ng Pasko. Ang ating kaligtasan ay nagsimula sa pasimula pa lamang sa walang hanggan. Ano ang implication nito at paano ito nakaka-apekto sa ating buhay at kaligtasan? Ganito, kung ang existence ng ating Panginoon ay na si Jesus ay nagsimula sa walang hanggan, ibig sabihin nito na ang ating kaligtasan ay nakaukit, nakatabak sa walang hanggan. Not in time, but in eternity. At kung ang kaligtasan natin ay nakaukit sa walang hanggan, in eternity, not in time, ibig sabihin nito na talagang secured ang ating kaligtasan. Kasi hindi siya apektado ng panahon eh. Siya ay nakaukit sa pasimula pa lamang sa walang hanggan. Ibig sabihin, nothing can change it. Pag sinabi natin nothing, walang kahit anong bagay sa mundong ito, walang kahit anumang circumstances sa buhay natin, sitwasyon, kahirapan, problema, pagsubok, and all that, nothing can change yung katotohanan na tayo ay iniligtas ng Panginoon. Hindi lamang doon sa sabsaban, hindi lamang doon siya mamatay sa krus, hindi lamang doon siya muling mabuhay, kundi sa pasimula pa lamang ng panahon sa walang hanggan. Nothing can change it. No one can change it. No one. Kahit sino, kahit ako, kahit kayo, kahit sino mang makapangyarihang tao sa mundong ito, ay hindi mababago ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kasi yan ay nakaukit sa walang hanggan. Dahil si Jesus ay walang hanggan. Siya ang salita na naroon na sa pasimula pa lamang. Ibig sabihin ito na nothing and no one can take it away from us. Isipin niyo mabuti yan. Tandaan niyo mabuti yan. You are safely secured. Safe na kayo sa lahat. Dahil ang ating kaligtasan ay wala sa kamay ng sinumang tao. It is in God's hand. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesus ay in-implement niya, ginawa niya yung kailangan para sa ating kaligtasan. But even before that, the plan has been laid out in the beginning. So, nang pasimula umira ng ating Panginoong Jesus sa walang hanggan. Yun ang implication nun. Yun ang ibig sabihin nun. Yung Paskong nagsimula, nung isilang ang Panginoon, ang hindi naman talaga nagsimula doon. Nagsimula yun sa pasimula pa lamang ng panahon. May halaga yung Paskong isinilang ang Panginoon dahil siya ay naroon na sa pasimula pa lamang ng panahon. You take it away, alisin mo yung sa pasimula ay naroon na siya, at yung kanyang pagsilang ay isa lamang ordinaryong pangyayari na walang anumang kabuluhan at walang anumang epekto sa buhay natin. Kasi kung gano'n ang nangyari, ibig sabihin si Jesus ay tao lang. At wala nang iba pa. But that is it. Ang isinilang doon sa sabsaban noong unang araw ng Pasko ay ang mismong Diyos na nagatawang tao in time. Pero siya ay naroon na sa pasimula pa lamang. Kaya may halaga yung kanyang pagsilang. Kaya may kabuluhan. Kaya may epekto sa buhay natin. May power to save us. Kasi hindi lang isang tao, isang simple na tao yung pinanganak, hindi ang Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, ayun ba sa dalawang
alin sa dalawang mukha ng Paskong ito ang mas mahalaga? Yung pagsilang niya sa sabsaban o yung pag-ira niya sa simula pa lamang ng panahon? Alin ang mas mahalaga doon? Ang sagot, pareho itong mahalaga. Mahalaga ang mukha ng kwento ng Pasko na nagsimula sa pasimula pa lamang ng panahon dahil yun nga ang nagbibigay ng essence ng kabuluhan doon sa kanyang pagsilang. Pero mahalaga rin yung kwento ng Pasko na nagsimula sa kanyang pagsilang dahil kung wala yun, papaano babayaran at gagampanan ng ating Panginoong Jesus yung gawain ng pagliligtas sa atin. Paano niya babayaran yung ating kasalanan kung hindi siya nagkatawang tao? Paano siya magdurusa? Paano siya mabubuhay ng perpekto on our behalf? Na para bang tayo na rin ang nakapabuhay ng perpekto sa harapan ng Diyos kung hindi siya tunay na nagkatawang tao. Kaya parehong mahalaga yan. Kaya para sa ating mga Kristiyano, ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa pagsilang ng isang sanggol sa sabsaban more than 2,000 years ago. Ang Pasko ay ang Diyos na nagkatawang tao para mabuhay ng perpekto on our behalf, para magdusa at mamatay at muling mabuhay bilang katunayan na ang ating kasalanan ay lubos na nabayaran. Ang mukha ng kwento ng Pasko nagsimula sa pasimula sa walang hanggan. Ang dahilan kung bakit masasabi talaga natin ang pagdiriwang ng Pasko ay maaaring yung December 25 ay maaaring matatapos kasi talaga naman matatapos. Bukas hindi na December 25. Ano na bukas? 6. Siyempre. Matapos na yung December 25. Pero dahil ang isinilang doon ay ang mismong Diyos na nagkatawang tao, ang diwa, ang kabuluhan, at ang kahulugan ng Pasko ay hindi natatapos sa December 25 at hindi matatapos kailanman. Hindi araw-araw tayong nabubuhay sa diwa, sa kabuluhan, at sa kahulugan ng Pasko. Muli, ang Pasko ay hindi lamang ang mga magagarbong pagdiriwang, masasayang awitin, sarap na pagkain, ito pa. Ang Pasko ay ang pagkakaloob sa atin ng Diyos mismo ng kanyang buhay para tayo magkaroon ng full forgiveness sa lahat ng ating kasalanan. Para magkaroon tayo ng peace with God at sa ating kapwa. Para magkaroon tayo ng assurance ng salvation. And because of that, katulad ng sinabi ko kanina sa pasimula, paano iba-iba ang kwento ng Pasko natin, dictated ng mga circumstances na hinaharap natin, pero yung kwento ng Pasko ay hindi magbabago. We have a God and Lord and Savior na nanaog dito sa mundo noong unang araw ng Pasko para ibigay ang lahat para sa ating lubos na kaligtasan. At siya ay ating kinataglay at kinatamasa ngayon. We have full forgiveness and full assurance of salvation. Dahil ang isinilang doon sa sabsaban ay hindi isang pangkaraniwang tao, kundi ang Diyos mismo na naroon na sa pasimula pa lamang ng panahon. Ito nahabahan ang mensahe nito at ang di maliit na kapayapaan ng Diyos siya magdunya sa ating mga puso pag-isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Merry Christmas. Sige nga, batiin ka natin mo. Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas. Okay, so tayo lahat ay magpapatuloy sa tayo natin tumayo. Ulitin natin ang pagkang episode sa palapaan. O ang paghahandog. Lahat tayo. Isin mo puso ko, Diyos, at walungin Espiritu sa akin. Huwag hayang malayo sa piling, Santong Espiritu.
sarili at maging mabahagi ng pagpapalang kaloob nila sa atin. Okay, before our prayer, ano ba yung request? Kasi isama sa prayer natin. Hihingan ng pagsalamat. Aisha, meron ka na request? Si Cyrus? Magbiyahe nila po yung ano. Hindi nila? Magbiyahe nila po. Pagbiyahe ko nila ay siya. Sa Cebu? Sa Bulacan? Hindi pumunta kami sa Cebu. Sa Bulacan, okay. Babalik ka pa? Hindi na. Hindi na. Ano po sa mas? Pagbiyahe ni Aisha at sila magkakapatid sa Bulacan mamaya, yata sila sana ay uwi si Aisha. Anything else? Right. Wala ka biyahe mamaya. May mag-birthday ba? Wala na. Sa okay. So kung wala na, then we go to the Lord in prayer, just be seated. At pagkatapos sa inyo, ating paghahanda sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, mga pangyarihan, pinupuri at pinaparangalan ko namin ang iyong kadahilahan sa aming araw ito na aming inumbita at pinagdiriwang ang kapanganakan ng iyong inanak. Ito po ang dulo sa amin ng kapahingahan sa nakaragay sa ating pagdiriwang sa mga aming mga pamilya. Sa iyo po nagmula ang bagong araw na ito at ang panahon na ito at ang mga pagpapala para sa buong maghapon. Wala kaming karapatan sa lahat ng ito. Madalas ang hindi namin pinapahalagahan ng mga ito. Nakasaya namin ang oras, talino, mga kakayahan, at maging ang mga ari-arian na iyong kaloob. Patawarin at pagbabuhin po kami, alang-alang sa pag-uusap, matayan, at pagkabuhay ng muli ni Jesus sa iyong anak na aming Panginoon. Salamat po sa iyong paglikha sa amin. Nakilang pag-ibig at patuloy na pag-aalaga sa bawat isa. Sa pagsikat ng araw, pagpatak ng bulan, pagsimay ng buwan ng bituin, at ang pag-ihip ng hangin pagkampas sa aras ka ng pasigat, at ang buong kalikasan na ipapakita ang iyong mapangyarihan at kabutihan. Salamat po sa aming mga lupang katawan at mga kakayahan ko. Salamat din po sa aming kaluluwa na ilalaan mo na maging kalakip na aming magiging bagong katawan upang mabuhay kasama mo sa walang hanggang kagalakan, kapayapaan at walang hinay. Dalangin namin mga hindi pa nakakakilala sa iyo upang sila rin ay lumakay na ng palataya at upang sa liwanag. Dalangin namin ang aming mga kaibigan at gawin po kami maging mga tunay na kaibigan nila ay bahagi namin sa kanila ang aming pananampalataya. Dalangin din namin ang aming kapatiran maging sa ibang dako, sa Davao, sa pangunan ni Pastor Marzal at ang kanyang pamilya, sa General Santos sa Sarangalo sa pangunan ni Pastor Vito. Nawa ay maging tunay ang aming magkakaisa pag-ibig sa loob ng iyong kaharian. Pinadalangin namin ang aming sarili upang ipagkaloob namin sa iyo ang aming panahon, kakayahan at kayamanan sa pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Dalangin din natin naman ang pagpunta mamaya sa Bulacan ni Aisha. Nawa kayo po mag-ingat sa kanilang biyahe at dalhin po silang ligtas sa piling ng kanilang mga kapatid sa Bulacan. Ama, ang lahat po ng mga bagay ito at iba pang bagay na naisang hiling at namin nasabi. Kaya humiling sa iyo, alang-alang kay Jesus
Kristo, na aming Panginoon at Pagligtas. Sa Espiritong Banal na gabay ng aming pamumuhay, ngayon at kailanman. Amen. Tayo tumayo at magpapatuloy tayo sa paghahanda sa hapag ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumayo. At ang kanyang Espiritu. Magalak ang inyong mga puso. Magagalak tayo sa Panginoon. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat at nabilig na gawin niyo. O Panginoon, ang mabalan, makapangyarihan mo lang ang ilang Diyos. Tunay na marapat at tuwid at kapulit-tuloy. Na kami ay dapat magsalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng tao. Sapagkat sa hiwaga ng salita ng nagkatawang tao, ay pinagkaloob mo sa amin ang bagong pahayagan ng iyong panawalasiyan. Na kung makita ka sa katauhan ng iyong anak, kami ay sumampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya kasama ng mga anghel pa at anghel, at ng buong buwan ng langit, aming pinupuri at pinadakila ang malalaki mong pangalan, dahil pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo. Ang langit at ang lupa ay puno ng iyong kaluwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. ating sabay-sabay ang ibigasi ng manalangin. Ang manalangin Manalangin na sa langit, sa kalinawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Suninawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ihanapin sa puso, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian, magpakailanman. Amen. Ang ating Panginoong sa Kristo ng Iglesia pagkaano ay lumangkot ang tinapay. At matapos salamat sa Diyos, ito ay kanyang pinagpira-piraso at binigay sa mga alagad na sinasabi, kunin niyo ito at kanin, ito ang aking katawan na binibigay para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Kasi kayo di paraan, hinawakan niya ang saro. Pagkatapos mga pagkatulan at ang mapapasalamat na siya sa Diyos ay binigay niya sa kanilang sinasabi, uminom kayo lahat ito, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na nabubuhos dahil sa marami, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa iniinom kayo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Amen. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Ating sama-samang tagapin ang kanyang tunay na katawan, ang tunay na katawan ng ating Panginoong Jesus, kalakip ng tinapay at alak sa ipagpapatawad na ating mga kasalanan.
ang pinakatawan ng ating Panginoon. Pinagbibigat ito sa iyo. Ang pinakatawan, ito ang pinakatawan ng ating Panginoon. Pinagbibigat ito sa iyo. Ito ang pinakatawan ng ating Panginoon. Pinagbibigat sa iyo. Sa pagkakatawa ng Panginoon. Ito ang pinagbigo ng ating Panginoon, pinagbigo sa naanan sa iyo sa pagkakatawad ng ginawa ko sa kanya. Ito ang pinagbigo ng ating Panginoon, pinagbigo sa naanan sa iyo sa pagkakatawad ng ginawa ko sa kanya. Ang pinagbigo ng ating Panginoon, pinagbigo sa naanan sa iyo sa pagkakatawad ng ginawa ko sa kanya. At ang tunay na katawan at dugdunawa ng ating Panginoong sa Kristo ang siyang magpalakas ng maging sa inyo sa pananampalataya tungo sa buhay na walang hanggan. Tumawag kayo ng kapayapaan at galakan sa inyong puso. Amen. Kaya ito ba yun? Ulitin natin ang pagyaw sa kapayapaan. Panginoon, pinagyan mo ng iyong likod ay umagaw sa kapayapaan. Ayon sa iyong pangako, sapagkat nakita ng ating mga matang iyong pagliligtas. Nainindala mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwalhati sama at sana at sa Espiritu, kung paano nung una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. O pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti. At ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinasasalamatan ka namin, Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, sapagkat pinaginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramento nito. Dinadalangin namin sa pamagitan ng kaloob na ito, at palakasin mo ang aming panampalataya sa iyo, at palingasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Yesu Cristo ang aming Panginoon, nabubuhay at nagkahari kasama mo at ang Espiritu Santo, yung isang Diyos, magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumayo, at ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sabi niyo, pagpapala ng Panginoon, pagpalain pinawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.
We will sing number 57. Kung galing ko ito lang ito. Okay, Merry Christmas! Welcome sa ating naging pagsamba ngayong umagang ito. In spite of the fact na puya tayo, pero nandito pa rin tayo. At yung mga kasama po natin online, kung meron man, thank you for joining us and Merry Christmas din po. Okay, bago tayo lumabas na ating worship hall, syempre, every year meron na tayong gifts para doon sa ating mga regular Sunday school students. So, pakikuha yung gift natin. Cyrus.
Okay, lahat ng bata, kulang. Makinig kay Teacher Ayet, makinig kay Teacher Marian. Dahil pag nakatayo kayo, hindi ko kayo tatawagin. Okay? So, wait na natin si Teacher Ayet. Tapos, start na natin yung ating gift giving. So bago ko tawagin yung mga kids, merong yung mga para sa mga kuya, merong ipapabuli si Teacher Ayet. Kasi meron tayong isang bag dito for raffle. Yan, raffle ha. Okay, nakakahalaga ng 2 milyong piso. Pero may kondisyon. Wala kondisyon. So isa lang to, kaya swerte yung talagang mapupulot ito. Pero hindi ba Eh, hindi talagang para sa nakasama mga- yung ano, Hindi nakasama yung meron ng bag. binigay ni... Oo. So, ito na lang, sila tatlo lang. Oo. Ito lang. Ayun, girl. Tama ka, girls. Ayun, sige. Pasama na pala, girls. Ayan, so habang we're ready to try it. Tapos, papabulot muna niya yung mga names sa mga kuya. And then, start na tayo ng ating gift giving. Iisip ko yung pangalan, nakalimutan ko. May rin na kay galing kay Ate Rachel. May gift siya sa Ikaw na, sorry ah. Kasi may gunting na dun eh. Yan. Okay, so, ito talaga, pag namunod nyo to, ibig sabihin para sa inyo talaga yun, di ba? Pag para sa inyo, para sa inyo. Ito na mangyari. Tama ba? Tama ba ako? Siyempre, ikaw ang bubunot eh siya. Pangalan nila, baka bunutin nila yung pangalan nila dito. Ayaw nga pala. Tama. Wait lang. Tapos mamaya meron din ako meron akong question worth depende kung gusto mo isagot. Pero may worth yan ha. Pag nagustuhan ni Pastor sa libo, wala. Teacher Ayet. Oh. Pag nagustuhan mo na ni Pastor sa libo. Depende pag nagustuhan niyo sagot ha. Kailangan nagustuhan niyo Abot sagot. pag maganda yung sagot, 1,000. Okay? Pero may worth yan ha. May worth talaga yun. Para hindi kita ni Pastor malalim. Okay. Ito na yung mananalo ng bag. Ay,
Sa